buhay po sa ating lahat. Ayan, hello po. Magandang... Andito po kasama ko po ang ating chairman. Ayan, si Sir Joma po, no? Alex ka na, dapat salohin na. Magandang buhay po mga ka-iPro and welcome po sa ating kwentuhan session na naman. At dahil nalalapit na po ang General Assembly ng iPro Savings and Credit Cooperative sa July 27, Sabado po yan, ng 2 p.m. ng hapon, mag-i-start, no? And iniimbitahan po namin kayong lahat. Mag-message lang po kayo dito sa ating Facebook page para po nang sa ganon ay maibigay natin sa inyo yung Zoom link para doon sa mga gustong sumali po sa ating General Assembly online, no? Para sa mga tumitingin dito sa iPro. So, welcome po, and dahil nga po doon, ang ating pong topic para sa hapon na ito ay ang mga karaniwang agenda sa General Assembly po natin. Ayun. So ano po ba yung mga pinag-uusapan at mga ginagawa natin dito sa General Assembly na ito, no? Kasi katulad po ninyo, kung ngayon nyo lang po narinig ang General Assembly na word, katulad ko, hindi ko alam ano kay General Assembly na ibig nilang sabihin, no? So again po, ang General Assembly ay ito po yung taunan na pagmi-meeting ng buong mga miyembro, ng lahat ng mga miyembro ng kooperatiba. Kasi po ang tawag sa lahat ng miyembro, ma'am, no, ng ating cooperative kapag nagsama-sama sila ay tinatawag silang General Assembly, no? So ayun po. So nagkakaroon ng meeting, General Assembly meeting. Taunan po 'yan. Yes, ayan po, no. So malapit na nga po ang ating GA, kaya naman sa lahat po ng mga members natin, kailangan nyo po na umattend po dito. Okay? So yan sir, ano daw ba yung mga agenda natin? So number 1 daw po dito ay yung Board of Directors Report. Ayan. So, ito yung mga summary ng mga activities and mga decisions po na ginawa po ng ating mga BOD for the past 1 year po, no? So, dun po siya i-report. So, kumbaga, i-update tayo kung ano po yung mga naging major project, mga strategic decisions po, and yung overall performance po ng ating kooperatiba. So, nandyan siguro yung mga, kung nagkaroon po ng mga training, seminar, nagkaroon ng MOA, mga contracts with other co-ops, ganyan, or other organizations, and yung mga board reso po natin. So, dyan po yan i-discuss po. Tama po yun. Especially po ngayong taon, no? As you know, nagkaroon po ng inspection ang CDA dito sa atin, sa ating kooperatiba. And dahil po ang co-op ng iPro ay from micro, bigla tayong nag-jump sa ating medium size na cooperative. So marami pong mga policy ang ni-require para sa atin na i-comply, no? So marami pong additional policies like yung mga investment policy and mga iba pa na policy na kinakailangan nating gawin dito sa atin sa iPro Savings and Credit Cooperative. So ang Board of Directors po ang primarily na nag-lead kung ano yung mga dapat ilagay doon sa ating mga ma'am, di ba? Yes, sa mga policy. So, pag po umattend kayo ng ating General Assembly, makikita nyo po yung mga bagong mga policy ng iPro. Do, syempre, nilatag naman po natin ito and then sinend po natin yung mga screenshots and yung mga PDF file, di ba ma'am, sa email. Pero syempre, hindi naman tayo nag-open ng mga email natin. So, sa General Assembly po, maidi-discuss po natin yan, lalong-lalo na yung mga pinaka-importanting mga policy na ano yung tawag doon, na nilagyan ng tatak ng Board of Directors, no? Yes. Para po ma-i-apply natin na magkakaroon ng malaking epekto para po sa operations ng ating cooperative. So doon niyo po siya makikita, and doon din po ninyo makikita na kung gaano kadami yung mga meetings na ginagawa ng ating Board of Directors, no, with the management team, no. Kasama po sila Ma'am JD and then sila Sir Eric diyan. So yun po yung ganda during General Assembly, makikita niyo po yung lahat ng nangyari nung taon na yon, lalo yung mga major changes na nangyari sa atin if hindi po tayo updated. Pero hopefully naman po sa mga members natin, since online lang naman po tayo dito, majority sa iPro, no, may mga group po tayo na kung saan sinesend po natin doon yung mga nangyayari naman. Yes po. Andyan. So, after nun, sir, meron din tayo syempre yung management report po natin. So, dito naman medyo detailed, no, yung tungkol sa operations, yung mga financial and strategic activities pa rin, syempre, dito sa ating cooperative. And i-update tayo din ng ating management team tungkol po dun sa mga naging business performance natin, yung market conditions and key initiatives po natin.
Yes, ma'am. And lalo ito, ma'am, no, especially ito actually yung sa ano natin sa management report. Kasi diyan po natin makikita na, as you know, dito po sa iPro Savings and Credit Cooperative, simula po last year ng around third quarter to fourth quarter, 'di ba? Parang ginaw na po natin yung credit operations, 'di ba? Na kung saan ang co-op po natin ay nagpapa-business loan na. So ang operations po noong bagong business na 'yon na inopen natin ay hawak po ng management team. So sila po yung when it comes to accounting, etc. Medyo marami tayong mga adjustments na ginawa pagdating sa mga libro, 'di ba? Na up until now hinahabol pa natin, no, yung mga pagsusulat doon sa libro dahil sa napakadami po ng transactions. So dito po natin makikita especially yung sa profitability and sa profitability ng mga noong ating operation na yon pagdating sa credit natin. And hopefully maka-attend po kayo para nang sa ganon makita nyo rin po kung ano yung mga plans pa nila or mga initiatives nila para mas maging profitable pa or mas makapag-serve pa yung ating cooperative sa mga members niya, no? Isa po diyan kasi 'di ba may HMO naman tayo, Yes, 'di ba? Yung HMO, yung insurance, ngayon may mga idadagdag pa tayo para sa pagiging holistic ng approach natin pagdating sa finance. Yes, ayan. So, syempre, after ng management report, meron po yung bawat committee natin. Magkakaroon din sila ng report po, no? So, dito sa atin, meron tayong audit committee, election, mediation, and credit. So, most likely, sir, ang credit ang ang madaming ire-report regarding naman po dito. Kung ano yung mga naging progress po natin dito sa kooperatiba, ilalatag po yan lahat sa atin. Yes, ma'am. And yan ay kung may magre-report. Well, sa credit committee, meron po talaga tayo dyan, no? And then sa audit din naman, sa finance, meron po tayo dyan. Pero syempre, as we know, since bago lang po ang ating kooperatiba, may mga po talaga, may mga committee na mga kulang pa talaga, no? Pagdating sa tao. Yes. Na napaka-important po na pag-uusapan during General Assembly para nang sa ganon, since mas marami na po tayo ngayon, mas makapag-participate tayo, no? Doon sa mga committee natin. Total, ang sa mga committee naman po na yan, hindi yan full-time na trabaho kung tutuusin. Sa ngayon, no, kung hindi para lang merong mga magge-generate ng iba pang idea. Yes. Okay, like yung sa GAD committee natin, education committee, etc. Ayan. So, we hope na meron tayong maire-report po dyan. Ano bang committee ang tayo? Kulang tayo. Meron naman po lahat ng committee. Oo. Kaso minsan po doon kasi sa mga ibang committee natin, kulang ng tao. Kasi syempre ang required 3, 'di ba? Para nang sa ganun, pagdating sa mga decisions, sa mga policies sa committee nila, 3 silang magde-decide or magpapa-approve sa ating board of directors. Pero katulad nung isa nating committee, sa ngayon, isang tao pa lang yung nandun. So parang wala tayong say, di ba? Kung ano man yung mangyayari doon sa committee na yon. So, parang ganun po, no? Yes. So, another po dyan is presentation and approval of financial statements. So, ayan, ipapakita po sa atin ano yung income statement, yung balance sheet, yung cash flow po na yan. So, para po makita at ma-review po natin. Ayan. Oo, yes, ma'am. Katulad po ng isang member natin na nasa Italy ba yun? Si Sir yung nasa Italy, di ba? Katulad po ng isang member natin na nasa Italy, no? Parang minsan nagkaroon kami ng pag-uusap dahil meron siyang parang pinapa-member, no, or pinag-i-invest dito sa ating kooperatiba. Ngayon, sabi ko na if kailangan niya yung mga financial statements, etc., para mapag-aralan nila, i-request lang nila dito sa atin sa office, di ba? Ayun po, nagulat yung ating member na po pwede pala sir i-request yung financial statement, parang ganyan. Syempre po meron tayong audited na mga financial statements, no? So meron po tayong available noong 2022. So since magkakaroon po tayo ng GA ngayon, magiging available na rin po yung 2023, no? So after po ng GA na ito, po pwede niyo po ngayong i-request kung ano na po yung nangyari dun sa kaperahan ng ating cooperative, no? And i-report naman po yan. Si Sir Gian yata ang magre-report niyan. So, kaya po umattend kayo para makita nyo po kung saan napunta yung mga pera natin. Okay? Okay, ayan po. So, next po natin dyan is yung ratification of board and committee action. So, kumbaga sir, i-review din ito ng mga board kung ano ba yung mga nangyari po na yan, ang mga ipapa-approve. Para
magkaroon ng actions and decisions yung ating board dun sa last meeting. Meron po kasing mga may mga policy po kasi na talagang parang General Assembly lang yung makakagawa, no? Kasi po halimbawa meron tayong changes sa mga bylaws, no? Pwede pong ipinopropose ng yan, pwedeng ipopropose po yan ng Board of Directors na ito yung mga dapat na based sa nangyaring operation, sa report ng management, ito yung mga kailangan nating baguhin doon sa bylaws natin and then sa articles of cooperation, no? Hindi po pwede na Board of Directors po ang magde-decide doon. Dapat po ang magde-decide or magra-ratify or magpa-final na pokpok noon is yung mga boto po natin sa General Assembly, no? So yung mga bagay po na yan, kaya po napaka-important na andun po tayong lahat or majority sa atin. Kung hindi po kayo makaka-attend, magpa-proxy po kayo para po nang sa ganun makapag-vote po kayo. Kung hindi naman, kaya po namin siya kaya po ang time natin ay Saturday 2 PM. And kaya po sa mga members natin, a week before ng ating General Assembly, lahat po ng report na ito ay isesend na sa atin through a video. I-video na po yung mga po pwede nating i-video na mga reports para po nang sa ganon, hindi masyadong boring yung ating GA, di ba? Na sunod-sunod yung report. Parang 4 na oras ka nang nagre-report ng lahat ng report, di ba? So, i-video na po natin yan dito sa atin sa iPro and then isesend po namin sa inyo. Once po na isend namin yan sa inyo, sa convenience po ng time ninyo. Di ba? Sa convenience pa ng time natin. Kaya dapat po mapanood natin lahat yon. Panoorin po ninyo siya. No? Para po nang sa ganun is makapag-participate tayo doon sa ating GA. Yes, ayan. So sana umattend po tayong lahat at nang malaman po natin kung ano po ang nangyayari dito sa ating co-op. So konting lang sir, meron tayong babasahin lang po mga comments. Ayan. Si Sir Joben Arakel, paano daw po magpa-member from Quezon City? So tayo po ay nationwide naman na po tayo, national. So pwede naman po kayong magpa-member po dito sa atin. Nag-send po kami sa inyo or meron din po dito sa comment section para tayo makapag-start na maging member po. So ayan po yung link. Ayan. And then, hi daw po from Ma'am RB, sir. Ayan. Si Sir Gian, magandang buhay po. Si Sir Jason, si Ma'am Maxima, and si Sir Danilo Lim. Ayan, lagi po nating lagi yan, si Sir Danilo Lim. So welcome Sir Joven, i-click nyo lang po yung link dyan para mapanood nyo po yung pre-membership orientation natin, no? Para malaman nyo po yung history and ng ating ng cooperative natin. Yes. Okay, so sige ma'am. Next po natin, election po, no? Ito usual talaga to sir, pagka GA nagkakaroon ng election sa Board of Directors and Officer. So dyan po talaga required po talaga tayo dahil 1 vote per member po tayo. Ayan, so kung ayaw nyo na pong makita yung mga pagmumukha namin dito, i-vote out nyo na po kami. sa ating BOD. So po pwede po 'yan, no. So ngayon po ay magpapalit tayo ng BOD, no. Kasi last time nagdagdag po tayo ng 3 doon sa ating Board of Director. So ngayon meron na pong 2 na aalis talaga, no. So po pwede niyo po silang i-re-elect para po makapasok uli sila doon. Kung hindi naman magpapalit po tayo pagdating sa sa BOD. I think ako ma'am tapos na yung aking term sa BOD. Naka 2 years na po ako Oo, kasi every 2 years po 'yon, no? Parang 2-2 ang nandun po sa ating nasa ating bylaws yata 'yon, no? Na after 2 years mapapalitan. Pwedeng hindi naman po mapapalitan kung hindi po pwede siyang mag-apply uli for the election para po doon sa board. Mag-apply ka na lang sir ulit. Ewan ko ma'am, pag-iisip. Mapuputi na yung buhok ko So, hindi, syempre naman po, no, kasi katulad po nung last na GA natin, ang commitment ko ay, bigyan lang ako ng 5 years at least para po medyo maayos natin ng konti yung ating, yung dito sa ating sa cooperative and then makikita natin after that. Huwag niyo po i-vote out. So, ayun po, no? So, election po natin. Ibig din po nitong sabihin para po sa mga bagong members natin, na lalo po kung nafe-feel ninyo na gusto ninyong makiparticipate doon sa mga ginagawa natin dito, no? Welcome po kayo na, hindi naman, i-nominate
Actually, ifa-file po yun no? Kung gusto po ninyo na kumuha ng committee or maging kaisa doon sa board of directors natin, welcome na welcome po kayo doon, no? Kasi syempre, kahit na bago ka man o hindi ka bago, no? Ang importante naman po dito is yung maiko-contribute natin. Kasi hindi naman po ibig sabihin mas matagal tayo doon sa cooperative, mas marami ng mas maraming contribution yun, no? Hindi pa rin kasi syempre, kinakailangan po natin ng mixture ng fresh ideas at saka yung yung stability ng mga old na nandoon, no. So kinakailangan po natin 'yon. Kaya Sir Danilo Lim, baka naman total parati kayong kasama natin dito, no. So ayun po. Yes. Sige ma'am, next. Next po natin, amendment to the bylaws, yung mga proposed changes po ng ating cooperatives bylaws. Yan, syempre, i-review din po yan at pagbobotohan din po ng ating General Assembly. Tama, ma'am. Lalo po ngayon, no? Kasi po, ang iPro ay 2 years na. So, ibig po nitong sabihin, kapag titingnan po natin doon sa CDA, once na nag 2 years na ang isang cooperative, po pwede na siyang mag-apply for MPC. Ang MPC po ay multi-purpose cooperative, no? So, ibig nitong sabihin, kung pagdedesisyonan ng General Assembly natin na magiging MPC na ang iPro Cooperative, kahit na 2 years pa lang po tayo, po pwede po yun, no? So, kapag po kasi naging MPC tayo, mas marami tayong mga magagawa, no? Na mga ibang businesses pa, no? So, yun po, no? Kaya po attend kayo kasi isa rin po yun sa mga plans natin during our General Assembly na mapagdesisyonan po yun. Para nang sa ganon, mas tuloy-tuloy. Kasi yun po yung hirap nitong first 5 years Kaya parang sa akin po last na GA, sabi ko mas okay sa akin, nabigyan ako ng 5 years. Kasi ito po yung parang setting up stage natin, no? Parang sineset up natin yung iPro sa iba't ibang mga businesses ng papunta doon sa dulo or kung saan man tayo papunta. So, isa po yan. Kaya medyo marami tayong pak. Ganun po yung natin. Alright, sige ma'am, next. Right. So, next po natin dyan yung budget approval. So, syempre, nire-review din po ito ng board and ipapa-approve din po ito sa atin na kung ano po yung mga naka-include po dyan, yung revenue, expenses, capital expenditures, and other financial plans. Nako, lalo po ngayong GA natin. Makikita po makikita po ninyong ang daming nagtatrabaho sa co-op. Walang binabayaran. Walang sinusweldohan. Pero ayan, i-report na lang po yan. So, punta po kayo. Kaya po attend kayo ng GA natin. And ito, usual na sir, talaga. Ito po, talagang inaabangan to ng karamihan, no? So, ayan po. Syempre, dito po malalaman natin kung ano ba or maganda ba yung dividendo at patronage refund natin kung meron ba. So, doon po natin i-discuss din po yan. Yes, ma'am. Yan po yung normally po sa mga GA, tulog lahat hanggang hapon. Pero sa hapon, nagigising kahit siesta kapag deklara na ng dividendo at patronage refund. So, well, yes po, ito po yung parang, para sa mga members, no, lalo doon sa mga nag-i-invest talaga, parang ito actually yung una nilang tinitingnan. Kaya sila uma-attend ng GA para lang dito. Yes po, important naman po yun, no? Pero kasi, kung tayo po kung ako po ang tatanungin personally, yes, important siya. Pero dapat po makiparticipate pa rin tayo lalo doon sa mga una po nating mga binanggit kanina, no? Na mga amendments, mga reports, etc. Kasi po yung participation natin sa ating kooperatiba doon sa mga naunang mga binanggit po namin, yun po yung magpapalaki ng ating dividendo later on. Moving forward, yung mga bagay na yun yung magpapalaki ng dividendo, no? So, and actually, makikita nyo po doon sa iPro, makikita nyo. Basta, umattend po kayo. Basta umattend po kayo, no? Makikita po natin doon kung papaano ginagawa ni iPro yung sa parang navigation pagdating doon sa natin, sa mga dividends natin. Alright? So, attend po kayo. Ayan. So, umattend lang po kayo. So, actually, yun lang naman, sir. And kung meron man mga iba, mga other business na po yun. Yeah. And doon din po tinatopic natin yung mga po pwede lalo this year, no? Kasi po ang mga hindi sa GA na pala i-discuss yan. So akala ni sir GA na. Akala ko GA na. So ayun po.
Sige, So, ma'am. yun lang po for today's kwentuhan session. So, sana po talaga ay nandun po kayo sa ating General Assembly. Ayan. So, yun lang po. Maraming salamat po, Chairman. At sa lahat po ng ating mga members na palagi pong nakasubaybay sa atin. So, magandang buhay po sa ating lahat at lagi po nating tatandaan Na ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan.